Ating pong talata ay nasa Romans chapter 15 verse 1. Our text this morning, Romans chapter 15 verse number 1. We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves. Let every one of us please his neighbor for his good to edification. For even Christ pleased not himself, but as it is written, the reproaches of them that reproach thee fell on me. Let us go to the Lord in prayer. Our gracious, loving God, our Father in heaven, again, thank you so much for this very beautiful day. Thank you for allowing us to have this believer's breakfast. I pray, O Father, that you will again bless the hearts of your people. Thank you po sa naging guidance mo at maging sa tagumpay po ng conference na ginawa po ng MIBC sa lugar po ng Baguio, particular sa Hotel Henrico Quezad. Thank you po kay Maming Malulaw sa kanya pong naging accommodation at maayos na talagang pagtanggap sa grupong ito, sa church, sa mga churches, Panginoon. May you continue to bless Hotel Henrico Quezad, Heavenly Father. At siya rin po, ingatan mo po lagi siya, pagalingin mo po ang kanyang problema sa kanyang kidney, at umaasa po kami na talagang gagamitin mo po ang mga treatment po sa kanya. Panginoon, muli naming ipinagkakatiwala ang amin pong magiging pag-aaral at ang amin pong magiging pagsubaybay sa iyo pong mensahe ngayong araw na ito. Salamat sa lahat ng mga naka-tune in na. Nawa, maitagpo namin ang aming mga kaibigan at ganun din po, nais naming ilapit sa iyo ang butihing pong nanay ni Ma'am Glenda Pontillas, Panginoon. Pagalingin mo po siya, makarecover po siya, and may you provide for them, Heavenly Father. At ako po ay nagtitiwala na ikaw po sa iyong makapangyarihang kamay ang aabot po kay nanay. Ganun din po ang lahat ng may karamdaman ngayon. Pagalingin po o aming dakilang Diyos. Umaasa po kami sa patuloy mo pong magiging paglingap sa bawat mga anak mo, dakilang Diyos. Ano man ang kahilingan po na nasa aming puso. Again, thank you so much for this great opportunity once again to hear thy precious words. Bless us, O Lord, we pray. In Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, so ang ating pong sesentruhan ay ang unang talata ng Romans chapter 15. Ang sabi po, we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves. Ang ating pong mensahe ay pinamagatan ko pong bearing the burdens of the weak. Bearing the burdens of the weak. Ito po ay isang magandang pag-aaral at pag-aaralan sapagkat ito po ay magpapaalala sa atin ng halaga ng ating pagkaunawa sa kalooban ng Diyos na ang ating pong Panginoon, tinuturuan po tayo sa pamagitan ng panulat ni Apostol Pablo sa salita po ng Diyos na ang ating pong pagbibigay lingap at pansin sa iba. Again, ang sabi po ng talata, sa usapang mga mananampalataya, we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak. Siguro po, magandang maintindihan po natin kung ano po yung concept ng salitang strong. Diba? Yung daw pong mga malakas ought to bear the infirmities of the weak. Actually po, magandang ang bawat isa po ay magkaroon ng clear understanding na ang tinutukoy na malakas dito ay yung pong mga nasa maayos na spiritual na kalagayan. Kumbaga, for me, ito po ay pumapatungkol doon sa mga may spirituality, spiritually mature. Kung ngayong sandaling ito, tinitingnan mo na ikaw ay growing Christian, na ikaw ay may spirituality or maturing sa iyong spiritual life, kung ikinukonsider po natin na tayo po ay may maayos na spiritual standing sa harapan ng Panginoon, na ikaw at ako ay lumalagong Kristiyano, tayo po ang tinutukoy ni Apostle Paul. We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak. Yung salitang ought, ought to bear the infirmities of the weak. The word ought, ang ibig sabihin nito, ito po ay
ang nagdadala sa atin sa paalala patungkol sa isang obligasyon. Okay? Patungkol po sa obligasyon, mga kapatid. Ito po ang inaasahan na ito pong mga nagsasabing mananampalataya, meron po tayong dapat maintindihan na kung ang claim natin, spiritual tayo, mature po tayo, malalakas tayo, mga kapatid, may obligasyon po tayo. At ito po ay ang paglingap sa mga mahihina. So ito po ay usaping hindi po inaasahan bilang kautusan o sa idea po ng utos kundi ng pag-ibig. Mga kapatid, yung sinasabi pong ought to bear the infirmities of the weak, yung pong phrase na infirmities of the weak, nangangahulugan po ito, mga kapatid, na dapat nating i-carry, to support, mga kapatid, and to patiently endure the limitations and struggles of those who are not yet strong in the faith. So, yun po ang ating maganda maintindihan. Because dito po sa talata, may tinukoy na strong at meron pong tinukoy na weak. And ang simple understanding natin, yung strong, referring po sa mga mature Christian, sa mga lumalagong Kristiyano. At yung weak, ito po'y pumapatungkol either sa mga babe in Christ or immature sa kanila pong buhay Kristiyano. So napagandang paalala po ito na dapat po nating bigyang pansin, imbis na atin po silang i-criticize, imbis na atin po silang i-condemn. Ang sabi po ng Bible, yung pong mga nagsasabing sila'y mature na o kung ang tingin natin sa sarili natin, we are already growing sa ating pong spiritual life, then we need to understand our obligation at gagawin natin to in love na unawain po sila, mga kapatid, at atin pong dalhin po sila. Ito po'y nagpapaalala na ang Christian maturity ay po pwedeng masukat hindi lamang sa usapan ng kaalaman. Di ba? Minsan kasi, yun po yung ating nagiging basis. Nasasabihin natin growing Christian kasi marami na siyang alam. Lalo na po kung maraming mga memory verses or word of God na nare-recite. Sometimes yun ang thinking po natin. But actually po, mas nakikita ang spiritualidad doon po sa kanyang pag-uugali at gawi. Naalala ko nga po si Apostle Paul, nung kanyang bigyang pansin at pagdidiin ang tungkol sa usapin ng pag-ibig, ang sabi po niya, when I was a child, I speak as a child, I understood as a child, I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Yung talagang mga nag-mature daw po sa kanilang Christian faith, hindi na po sila dapat maging alagaing Kristiyano. Kaya mga kapatid, mga minamahal, it is good to learn this message, so please listen very carefully and I hope na sasamahan niyo po ako hanggang sa ating pagtatapos. Ang ating pong pag-aaral ay lalong magbibigay tibay at tatag sa relasyon ng magkakapatiran, ng magkakasama sa church. Mga kapatid, kasi po, pagka minsan ginagamit natin yung salitang magkakapatiran, yung iba po nagkakapatiran, di po ba? Ang ibig sabihin, nagkakatisuran. Yung mga Tagalog, naintindihan yung ibig ko pong sabihin. Yung mga magkakapatiran sa malungkot na bahagi o kaunawaan, minsan nagkakapatiran ang mga magkakapatiran. So that is not the will of God. It is not God's will for us na maging stumbling block. Ang kalooban nga po ng Panginoon, especially you, na nagkiklaim that you are already a growing believer, that you are already mature, or ikaw ay masasabi nating may spirituality, then ang inaasahan po sa atin na sa pag-ibig, dadalhin po natin ang bigat ng isa't isa. So mga kapatid, again, the title of my message this morning, Bearing the Burdens of the Weak. Bearing the Burdens of the Weak. I remember that even in the Church of Galatia, di ba? In Galatians chapter 5, sa chapter 6, verse number 1, ang sabi po ng Galatians chapter 6, verse number 1, malinaw na malinaw po ang sabi ng Bible, brethren, if a man be overtaken in a fault, he which are spiritual, restore such an one the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. So, it is good for all of us to learn from the Scripture
that the will of God for us, being believers or claiming growing believer, ang kalooban ng Panginoon sa atin ay mangagdalahan tayo ng bigat ng isa't isa. Okay? Again, according to our text, we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. Alam nyo, kadalasan po ang nagiging problema natin sa church ay ang masyadong pagsentro sa sarili. Kailangan pagka may bida, sarili natin. Kailangan pagka mayroong gagawan at tatanggap ng pabor, tayo. Ganun po, umiikot ang ating pong isip at ang ating buhay sa ating pong sarili. Hindi po maturity ang tawag yan. Mga kapatid, immaturity po yan. Sapagkat ang isang mature, I remember, di po ba, nung mga bata-bata pa po kami, ganito po yan. Ang problema, kapag ka nagkakaroon ng mga usapin, ang mga magkakapatid, ang sasabihin ng mga magulang natin, ikaw ang nakatatanda, ikaw ang dapat umuunawa sa kapatid mo. Bata yan, intindihin mo yan. Naranasan niyo po ba yan? Naalala niyo po ba yan? Di po ba? So, ibig sabihin, even in secular concept, meron silang idea na yung nasa may edad, yung nakakaunawa, yung bang malaki na, yung po bang mga medyo malawak ang pag-iisip. Ang sabi po, mga kapatid, sila po yung lalagay sa katayuan, sila po ang uunawa. Di ba? Oh, ikaw ang kuya, ikaw ang ate. Di ba? Ikaw ang may edad. Ikaw ang nakakaintindi. Ikaw ang dapat umunawa sa kapatid mo. So that concept, I believe, is almost the same sa spiritual na aspeto ng ating pag-uusap. That the Apostle Paul is actually telling them and giving them this very important message that you, okay, you who are claiming that you are spiritual, that you are strong, dapat ikaw ang iintindi sa mga mahihina. Sa Biblia po, talagang ang ginamit, support, bear, yan po yung mga salitang ginamit po sa banal na kasulatan. So, ilang bagay lang po ang gusto ko pong i-share sa bawat isa po sa atin, sa ating pong paksa ngayon, bearing the burdens of the weak. Bearing the burdens of the weak. Number 1, it is the call to compassion. It is the call to compassion. Ito po ay panawagan. Bearing the burdens of the weak begins with the heart na nakakadama ng pagpapahalaga, ng pagmamalasakit. Kumbaga, kilos po ito ng pusong may compassion. Diba? Kung nakikita natin na may pagkukulang ang ating pong kapatid, okay? Wag right away galit. Wag right away iritasyon. Wag right away criticism. Wag right away condemnation. Mga kapatid, ang kalooban ng Panginoon sa pag-ibig na tayo po'y umakto upang sila po ay ating tulungan. So kanina binanggit ko po sa inyo, Galatians chapter 6 verse 1. Uulitin ko po. Ang sabi po, brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual. Mahalaga pong pakinggan natin ito sapagkat ito po'y makatutulong para ma-lessen po ang mga issue sa church. Para right away, ma-prevent natin yung mga dapat nating maingatan. Kasi kung ang mangyayari po sa church, sa lubungan, nagtampo yung isa, nagtampo rin yung isa. Nagsalita ng hindi maganda yung isa, sinalubong naman ng isa. So mga kapatid, nagkamali si kapatid, huhusgahan, at talagang ida-down yung kapatid na nagkamali. So ito po ay inyong pag-isipang mabuti, sapagkat ang usapang pagdadala ng bigat ng mga mahihina ay usapang panawagan sa tinatawag nating puso na may compassion. A call to compassion. Ang sabi po, brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual. So, ito po yung katulad po nung idea na sinasabi po, we them that are strong. Ang tinutukoy pong strong at yung sinabi ng Galatians chapter 6 verse 1 na spiritual, ye which are spiritual, ang sabi po, restore such an one in the spirit of meekness. Diba? Considering thyself. Alam niyo po, yung mga meron pong masasabi nating bukas na pag-iisip,
aware din po siya. 'Di ba? Particular din po siya na hindi lamang ang ibang tao ang pwedeng magkamali. Tayo po pwede rin, posible rin, I mean. It is also very possible for us to commit mistakes or even to fall. Pwedeng mangyari din po yan. Kaya nga, it is good to be reminded, folks, of what the Apostle Paul said, Brethren, if a man be overtaken in a fault, you which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness. That is the kind of spirit na dapat makita sa mga nagsasabi na sila po'y mature, na sila po ay strong. Importante po ito. 'Di ba? It is good for us to somehow absorb and try to understand and evaluate at the same time. Kasi minsan kung umakto tayo sa kapwa natin, parang tayo walang posibilidad na sumablay, na magkamali. Lahat tayo prone, lahat tayo may tendency. Wala pong kahit sino man. 'Di ba? Ang paalala nga po ni Apostol Pablo, ang sabi po, let him that thinketh he standeth, take heed lest he fall. Huwag isipin ng sino man na siya ay matatag. Baka siya mabuwal. So ito po'y paalala leading to that idea that it is good to have a compassionate heart sapagkat ito yung itinuturo po ng Biblia sa atin. Ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Kapag ikaw ay naging mapanghusga, pag ikaw nagkamali, yun din po aanihin mo. Kapag ka naging harsh po tayo, pagka naging malupit po tayo, ganun din po mga kapatid, ang mangyayari po sa atin sa panahon na tayo po'y magkamali. Kaya nga ang sabi po, bear ye one another's burden and so fulfill the law of Christ. 'Di ba? Bear ye one another's burden and so fulfill the law of Christ. Siguro po maganda rin, basahin po natin yung sinabi po ng 1 Peter. Okay? Gusto ko pong bigyan ng diin po sa inyo to. Sabi po ng sulat po ni Apostol Pedro, 1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter 3. Tingnan nyo po ang sabi ng verse number 8. Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous, not rendering evil for evil or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing. Nakita niyo po, may panawagan para sa compassion. So, bearing the burdens of the weak, it is a call to compassion. Yan po ang unang puntos na nais ko po na pagbulayan natin, pag-isipan natin. Hindi po tayo tinawag ng Diyos at iniligtas ng Diyos at hindi po tayo pinalalago ng Panginoon para maging critic, to criticize the weak. Ang sabi po, but to care. Amen? Yung tayo po'y magmalasakit sa mga mahihina. Isipin niyo po, kung sa gawain po, yun ang mentality natin. 'Di ba? Na imbis na husgahan, imbis na magmalupit tayo sa mga nagkamali, nakalimot, nagkasala, kung ang mararamdaman po nila, spirit of meekness, just try to imagine the possible result. Ano po ang magiging posibleng resulta? Kung ang mapipil po sa atin, hindi tayo condemning, hindi tayo malupit. Minsan po kasi kaya hindi rin makaamin ang tao sa kanyang kamalian kasi alam niyang dudurugin siya. 'Di ba? Mga kapatid, please consider, ito pong sinasabi ko, may mga pangyayari po na yung mali, kaya hindi po maamin ang pagkakamali. Okay? Kaya po nagmamatigas. Kasi iniisip nila na kapag sila po ay umamin sa kanilang kamalian, sila po'y huhusgahan, sila po'y pagmamalupitan, and I believe sa usapang aral ng salita ng Diyos, kung tayo po ay matatag, kung tayo po ay malago, kung tayo po ay may tamang espiritualidad, the kind of spirit na dapat maramdaman sa atin ay ang espiritu ng ating Panginoon at iyan po ay ang compassion. Diba? So kaya for me, yung ating puntalata, we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak. It is a call to compassion. Ikalawa, it is the character of Christ. It is the character of Christ. So, kahapon po, tinalakay ko po doon sa conference
Di ba? Na meron tayong model to imitate. The model to imitate. At yan po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa lahat ng larangan ng buhay natin bilang mananampalataya, the best person to imitate and the best model to imitate is no other than our Lord Jesus Christ. Pag-usapan ng servanthood, pag-usapan ng humility, pag-usapan ang klase ng lakad, buhay, at ang compassion, everything about our Lord Jesus Christ, I can say na yun ang magandang tularan. Okay? Mga kapatid, siya ang perfect example. Hindi po siya nabuhay to please himself. Siya po ay nabuhay para magministeryo. Siya po ay nabuhay upang magsilbi. He borne our griefs. Alam po natin yan. Katatapos lang ng pag-alala po natin. He carried our sorrows. Diba? Yung ating pong mga kapigatian, kalungkutan, kapanglawan. At ipinasan po sa kanyang lahat ang bigat na kung tutuusin po, mahirap pong dalhin, mga kapatid. But because of compassion, because of love, kaya nga for me, I can say that the idea, when the Apostle Paul said, we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, that is actually the example na ipinakita ng Panginoon. And I can say na ito po ay character ng ating Panginoon. Amen? Napakahalaga po. Ang sabi po ng Bible sa Romans chapter 15 and verse number 3. Romans chapter 15 and verse number 3. Napakagandang paalala po nito, mga Kristiyano, and please consider, for even Christ pleased not himself, but as it is written, the reproaches of them that reproach thee fell on me. Diba? Yan po yung binigyang pansin po. Kaya siya po ang ating pong masasabi nating magandang ihemplo. Tingnan po natin sa Isaiah. Remember that? Sa Isaiah chapter 53, ito po yung record, sariwa pa sa isip natin. Inaalala po natin, nung pong mahal na araw at ang pagpapakasakit, ang paghihirap na ginawa ng ating Panginoon Kristo. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 4. Okay? Isaiah 53 and verse number 4. Surely He hath borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. So the example of our Lord Jesus Christ is very clear. So we can say na ito po ay character ng ating pong Panginoon. Mark chapter 10 please. Mark chapter 10. Maganda pong nabibigyang pansin po natin ang mga talatang magpapaalala po sa atin at magtuturo po sa atin na ang the best example ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo po ang sabi ng Mark 10:45. So, kahapon, ang ganda ng mga aralan po namin, yung mga pangangaral po. Ang sabi po ng Mark 10:45, for even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. So mga kapatid, mga minamahal, sa ating pong nagiging pagtalakay, binibigyan ko po ng emphasis sa inyo ng usaping pagdadala ng bigat ng mahihina. Ito po ay panawagan para sa compassion. And it is the character of Christ, mga kapatid. To bear other burdens is to reflect the very heart of our Lord Jesus Christ. Yung ganitong pag-uugali po natin, yan po ay nagpapakita ng Christ-likeness. Kapag nakakakita tayo ng mga weak, hindi natin binubuli ang dapat. Pag nakakakita tayo ng mga mahihina, hindi natin dapat kinukundina. Dapat naglilid sa atin at talagang tinatawag tayo sa tinatawag na compassion to take good care of them and to help them and to somehow assist or guide them. To criticize, that is not right. To criticize, that is not good. Let us develop the character of our Lord Jesus Christ. Let us develop Christ-likeness, Maganda po, kung may tutularan po tayo, siya ang dapat nating tularan. Siya po ay may malaking puso sa mga makasalanan. Siya po ay may malaking puso sa mga mahihina. At yun po ang kalooban ng Panginoon sa atin. Natulungan natin yung mga nangangailangan. Alalayan natin yung mga mahihina.
Yan po ay sinabi rin po ng banal na kasulatan, di ba? Warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak. Yan po yung nakatala sa 1 Thessalonians chapter 5. Di ba? Sa 1 Thessalonians chapter 5, yung mga unruly, bigyan ng babalayan. Di ba? Yung mga feeble-minded, i-comfort natin yan, mga kapatid. Pero yung mga weak, support the weak. Alalayan natin ang mga mahihina. So, number 1, it is a call to compassion. Number 2, it is the character of Christ. And number 3, it is the culture of the church. It is the culture of the church. Diba? Yung salitang culture, bawat bansa may iba't ibang kultura. So, sa spiritual na aspeto ng buhay, pagka sinabing tayo po'y church, dapat maganda po ang kultura natin sa church. Hindi po tayo hatulan. Hindi po tayo pintasan, hindi po tayo siraan, hindi po tayo paligsahan, hindi po tayo pagalingan. Hindi po dapat ang espiritu natin ay ang pag-atake sa iba. Sabi ko nga, ang tama sa namamali ay gabayan para maituwid at maitama. Ang tama sa bumabagsak ay tulungang makabangon at itayo. Yun po ang dapat kultura ng church, mga kapatid. Kasi ang church natin sa usapang kultura, dapat ang nagmamanifest grace of God. Yung talagang pagiging mapagbiyaya ng Panginoon, yung mercies of God, yung mga kahabagan ng ating Panginoon. Dapat nagtutulungan po ang church, dapat nag-aalalayan po ang church, dapat nagpapanalanginan po ang church. Kaya nga mga kapatid, minsan nakakalungkot mang sabihin, hindi nga lang basta yung usapang Kristiyano yung bang karaniwan na talagang magkaroon ng masasabi nating pangyayari sa church na kapatid sa kapatid, naglalaban-laban, nag-aaway-away. I remember the Apostle Paul that he rebuked, diba, the believers at Corinth. Kasi sila nagdidimandahan Sila mga kapatid, masasabi nating naglalaban-laban sa korte. So hindi po yun ang kultura ng church. Hindi po yun ang dapat kultura ng nagkiklaim na church ng Panginoon. Ang sabi po ng Biblia, pagka ang pinag-usapan church, kapag ang pinag-usapan magkakapatiran sa Panginoon, dapat po everything ginagawa natin na may pag-ibig. Di ba? Everything must be done with charity, mga kapatid. Yun po ang kalooban ng Diyos. Kaya mas lalong nakakalungkot na pastor, wala na pong ginawa kundi magpatama, di ba, manira, at talagang masasabi po nating ang espiritu po ay ang espiritu ng kabigatan ng loob sa mga kapwa pastor o kahit sa kanyang mga miyembro. Mga kapatid, mga minamahal, siguro po isa to sa napakalaking learning ko po sa buhay. Because all of us, dapat atin pong makita ang katotohanan sapagkat si Pablo mismo ang nagsabi, diba? If a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, ang kalooban daw po ng Diyos, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Minsan po kapag kami bumabagsak at may nasisira, parang heyday pa po sa ibang mga Kristiyano. Di ba? Sabi ko nga, sa usapang sundalo, pagka po may sundalo, kapwa mo sundalo na nasugatan, o masasabi nating, di ba, naging casualty sa laban, ikinasasaya mo ba yan? Mga kapatid, di ba? Ang isang puso ng sundalo, yung kapwa niya sundalo, minsan kahit manganib ang kanyang buhay, kung kaya pang i-rescue, i-rescue pa niya yung kapwa niya sundalo. Parang hindi po yata tamang espiritu na kapag ka meron pong nasaktan, ikinatutuwa pa natin. Diba? Lalo na po kung yung nasaktan, may personal tayo sa kanya. Yan po, mga kapatid, na nakakalungkot minsan sa usaping nagkiklaim na church. Ang daming intriga, ang daming issues, mga kapatid. Kaya sa mga members na nakikinig, sana po matuto tayo sa message na ito. Diba? Nakakahiya po sa Panginoon. Kasi church po tayo. Ang dapat, ang nakikita po yung kulturang pang-church. Hindi yung nasa church ka na, dala mo pa yung ugali mo ng unbeliever. Mahilig kang manira, mahilig ka sa chismis, mahilig ka doon sa kampihan. Mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo,
Hindi po katanggap-tanggap sa Diyos ang espiritu ng pagkakampihan. Kaya nga kung Kristiyano ka, lalo na kung tumatagal ka, hindi ka na dapat alagain, dapat nag-aalaga ka na. Hindi ka dapat asikasuhin. Minsan, kikilabutan ka. Yung ang tagal-tagal ng Kristiyano, siya pa may issue, mga kapatid. Baka na mali yung pwesto ko, nakaharap ako sa aircon. Ano po? So, kasi po yung iba, kaya po, kasi mahal na po ang kuryenteng masyado ngayon. 'Di ba? Kaya sipin nyo, pag nag-Believers Breakfast ako, naka-aircon po tayo. Dahil sa sobrang init. Kaya tinry ko pong lumabas, mga kapatid. Kaso nung lumabas ako, mas malakas pa ang huni ng mga ibon sa akin. Di po ba? Kaya may mga nagko-comment. Meron din silang naririnig na mensahe ng mga ibon na nakikipagpaliksaan sa akin. So kaya pumasok na naman po ako sa loob, mga kapatid. So going back, doon po sa sinasabi ko, hindi po kultura ng isang church ng Panginoon ang siraan, chismisan, paligsahan, tampuhan, tisuran. Hindi po. Ang tamang kultura ng church ay ang panalanginan, palakasan, at dalahan ng bigat ng isa't isa. So kung tayo po'y makikinig lang at i-apply lang natin ito, babalikan ko po yung binabanggit ko kanina. Hindi ka ba nahihiya na ang tagal-tagal na po nating mananampalataya, tayo pa may issue sa church? Hindi ba masagwa o alangan na ikaw ang matagal ng Kristiyano, ikaw ang laging may problema? Mga kapatid, please consider this message. We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak. Hindi po yung ang tingin mo sa sarili mo, malakas ka, pero ikaw ang kinatitisuran. Ang tingin mo sa sarili mo, spiritual ka, pero ikaw ang laging may husga. Ikaw ang laging involved sa issue. You better examine and evaluate yourself. Maging bagay naman tayo doon sa ating claim. Pag kiniklaim mo na matagal ka ng Kristiyano, sana po mga kapatid, yung claim mo na yon, mapagtibay na ikaw yung Kristiyano na hindi involved sa issue, yung tumutulong sa mga sitwasyong hindi ayos, yung pagka may mga conflict, ikaw ang isa sa peacemaker, hindi po yung isa ka pa sa nakikipagkampihan, nagpapalala ng problema. Kaya mga kapatid, sana po medyo aralin natin ang kulturang inaasahan sa nagke-claim na tayo po ay church ng Panginoon. Pag-aralan nyo po sa buhay ng mga churches. Ang nagpapabigat po yung mga issue. At pagka pinag-usapan ang issue, minsan turo tayo ng turo ng iba. Mga kapatid, kaya nga issue is you. The problem is you. Oh, you see? Kasi ang tendency natin magturo ng magturo. Sila kasi. Mga kapatid, ang spiritual, hindi po laging ang tingin sa sarili niya, siya lang ang tama, siya lang ang okay. Alam niyo po bang spirituality rin, yung marunong kang mag-acknowledge at mag-admit pag mali ka? Hindi po spirituality yung lagi ka na lang nakaabang sa mali ng kapwa mo. Mga kapatid, sabi ko nga, hindi na natin kailangang maghanapan ng butas sa isa't isa. Sapagkat kahit hindi mo makita, walang tao na walang butas, mga kapatid. Walang taong walang kapintasan. Walang tao na walang mali. So there is no need for you na hanapin mo yan. Sapagkat sabi ko nga, hanapin mo at hindi ang realidad. Lahat tayo may kapintasan, lahat tayo may kakulangan. Ang importanteng maintindihan po natin ay ang turo ng salita ng Diyos. At ang turo ng salita ng Diyos, partikular ako at ikaw, kung ang claim natin we are spiritual, kung ang claim natin we are strong, kung ang claim natin we are already a growing believer, then ang inaasahan po ikaw na nagsasabing malakas, ikaw na nagsasabing malago, ikaw na nagsasabi na ikaw ay matagal ng Kristiyano, ought to bear the infirmities of the weak. So isipin nyo ngayon kung ang tanawin sa church, tulungan. Hindi po pwede na hahanap tayo ng kakampi laban sa mga katampuhan natin sa church. Diyan po hindi particular minsan ang iba.
Di ba? Na kapag kami lumapit sa atin na meron pong hindi sila tamang puso sa ibang kapatiran, minsan mga kapatid, nangingibabaw sa atin yung kampihan. Kahit na nga anak mo pa, kahit na kapatid mo pa, kahit na kadugo mo pa, pagka ang pinag-usapan, relasyon natin sa church, hindi tayo kampihan. Dahil mature ka, dahil growing Christian ka, ang hahanapin natin lagi yung possibility na maiayos ang mga bagay na hindi maayos. Tingnan niyo po ang sabi ng Romans chapter 15. Balikan lang po natin yan, mga kapatid. Romans chapter 15. Okay? Ang sabi po mga kapatid sa verse number 7, Romans chapter 15 and verse number 7. Wherefore receive ye one another as Christ also received us to the glory of God. Mangagtanggapan daw po tayo sa isa't isa. So ito po yung sa context pa rin ng ating pong pinag-aaralan ngayon. Verse 7 po yan eh. So yan po ay konteksto pa din. Na ang sabi po, we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak. Ang church po ay lugar, hindi po ng isolation, but intercession. Diba? Ito po'y lugar, mga kapatid, hindi po ng rejection, kundi ng reception. Mangagtanggapan daw po tayo sa isa't isa, mga kapatid. Sabi nga, bear ye one another's burden and so fulfill the law of Christ. Tingnan niyo po sa 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12. Maganda rin po yung binanggit dito ng Apostol Pablo. 1 Corinthians chapter 12 sa verse 26. And whether one member suffer, all the members suffer with it. Or one member be honored, all the members rejoice with it. Kasi nga po, pag pinag-usapan church, hindi pwedeng hindi tayo kaugnay sa isa't isa bilang bahagi po ng church. So, ang sakit ng kalingkingan, damdam ng buong katawan. So, kaya po ang paghihirap ng isa, hindi pwedeng walang epekto sa kabuuan. Ganon din po yung kagalakan ng isa. Kaya nga naalala ko, yung turo ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12, yung concept po nung rejoice with them that do rejoice and weep to them that weep. Yun po ang kulturang church na nakikigalak tayo sa mga naggagalak. Hindi yung habang nagagalak sila sa pagpapala nila, ang sama-sama ng loob mo. Diba? O kaya, habang nagdadalamhati ang iba, masayang-masaya ka naman, heyday naman para sa iyo. Okay, hindi po magandang tanawin yan. So mga kapatid, ang ating pong agapayanan, alalayan, ipanalangin, palakasin ang isa't isa, ay kultura po ng church ng Panginoon. So, napakaganda po. Ang malakas na church ay hindi po na-measure sa kung gaano sila karami. Sometimes kasi, yun ang batayan. Ay, ang church namin, malago na kasi ang dami namin. Pero kamusta po ang kultura sa church na kinabibilangan natin? Kaya members of Living Water Baptist Church, ganun din po ang Victory Fundamental Baptist Church, ang kabuuan po ng Maranatha. Mga kapatid, paalala lang, na kung tayo po, dahil ang claim natin, church tayo ng Panginoon, dapat po yung kulturang dapat sa church ng Panginoon ang nahahayag sa atin. Kaya ang mensaheng ito'y makatulong nawa para medyo masawata na po ang mga chismis-chismis at ang siraan at ang kampihan. Mga kapatid, nawa ang mensaheng ito ay magpaalala sa atin na ang kalooban ng Diyos, tayo po ay mag-alalayan. Hindi po yung kapag ka meron pong tao na nagkamali, ginagawa pong talk of the church. Hindi po espiritu ng Kristiyano po yun. Hindi ka dadali ng Panginoon sa ganong klase po ng masasabi po nating kaisipan. Ang kaisipang maka-Diyos, pag may nalihis, ipapanalangin mo yan para magliwanag ang isip at manumbalik. Kapag kami nadapa, doon ka para umalalay para siya makatayo. Kapag ka po meron pong masasabi nating nasaktan, hindi po natin ipinagdiriwang yan, nasasaktan tayo para sa kapatid nating nasaktan. So it is very important to develop that kind of spirit because I believe that is the will of God for His church. Diba? Bearing the burdens of the weak. It is a call to compassion. It is the character of Christ.
And it is the culture. It should be the culture of the church. Ito ang dapat ugali po ng church, mga kapatid. At pagka inaral nyo po, hindi po optional yan. Essential po yan. Diba? Yung pong tayo po ay magpanalanginan, magpalakasan. Nakakalungkot makita ang isang church na parang ang hirap magkasundo ng mga miyembro. Bakit? Kasi umiiral hindi sa spirituality, sa personality differences. Diba? Abi, kapag ka po ang ini-highlight natin sa church, personalidad, kung meron po tayong 100 miyembro, 100 magkakaibang personalidad yan. Maring may mga magkakahawig-hawig dyan. Pero sabi ko nga po sa inyo, wala talagang exactly magiging compatible when it comes to personality. Meron sigurong mga pagkakahawig, meron sigurong ilang mga aspeto na nagkakasundo, nagkakapareho tayo. Pero sa kabuuan, sa totality ng lahat-lahat, ang bawat isa ay unique. Kaya kapag ang hinanap natin at ang naging goal natin, magkapare-pareho tayo ng personality, magkapare-pareho tayo ng perspective, magkakaroon tayo ng pare-parehong point of interest that is very impossible, and if that, we'll use that as our basis para magkasundo-sundo. Mali, it is the Spirit of God na magdadala sa atin sa pagkakasundo-sundo. Pagka na-i-apply na po natin ang Romans 12, mga kapatid, lagi natin kino-quote yung verses 1 and 2. Ang kabuuan po, at ang kalubusan po ng verses 1 and 2 ay ang aplikasyon po natin ng mula po, verse 3 hanggang verse number 21, kundi po ako nagkakamali. So, siguro po, diinan po natin yan. Bigyan po natin ng emphasis ang Romans chapter 12. Yan. Maraming mga Kristiyano po kasi, talagang, naku, maniwala kayo, memorize na memorize po. Okay? Babasahin ko po ito. Kaya, malaking bagay na kayo po ay nakiki-believer's breakfast po sa atin. Verse number 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, ang verses 1 and 2 ay nagbigay sa atin ng emphasis na ang goal at objective natin dapat ay ang maging acceptable tayo sa Panginoon. Kumbaga lagi, ang ating main goal is the approval of God. Yung bang tanggapin tayo ng Panginoon. Heto na po, verse number 3. Isa-isahin na po natin. For I say, through the grace given unto me to every man that is among you, ito po ang unang paalala, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith. Kung ikaw ay gifted, kung ikaw ay binigyan ng Diyos ng talent, paalala po, hindi niya binigayan para magmagaling ka sa iba, hindi niya binigayan para isipin mo that you are better than others. Okay? Huwag kayong bibitiw. Makinig po kayong mabuti. Dito po sa aral na ito ni Apostol Pablo. So, yun po ang laman ng verse number 3. Diba? At ang paalala po sa verse number 4, for as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we being many are one body in Christ, and everyone members one of another. Sa tingin niyo po ba, hindi mahalaga itong paalalang ito na sinasabi na ang bawat isa ay miyembro ng isa't isa? Na tayo po ay nasa iisang body? Diba? Hindi po pwede na ito po, mga kapatid, ay hindi magkakasundo. Mahirap po pag hindi po nag-cooperate ang kamay kay paa, ang mata kay bibig, ang tenga kay mata. Hindi po pwedeng ganun. Yun ang sabi po sa verse number 6, another reminder, having then gifts differing according to the grace that is given unto us, whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, or ministry, let us wait for ministering, or he that teacheth on teaching, or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity, he that ruleth with diligence, he that sheweth mercy with cheerfulness. Huwag kayong bibitaw doon sa idea po na ang verses 1 and 2 ay ang kalagayang dapat ating puntiyakin na katanggap-tanggap tayo sa Panginoon. At nung simulan natin sa verse 3, ang niliwanag, huwag kang darating sa punto na dahil gifted ka, na dahil magaling ka, iisipin mo na ikaw ay higit sa iba. Okay?
At ang ipinaalala, lahat may kanya-kanyang kaloob, pero iyan ay hindi po para magwatak-watak, kundi to complement one with another. So that is actually the clear message. And for us to do that, verse number 9 is the key. Let love be without dissimulation. Paano po ang magkakaibang personalidad na may magkakaiba-ibang kakayahan, may magkakaibang galing, hindi po magpapaligsahan, hindi po magsisiraan, hindi po masasabi nating magkakaroon ng kaskasan o kiskisan para po sa ikasisira ng isa't isa? Paano? Pag-ibig ang susi. At pag pinag-usapan ng pag-ibig, nilinaw niya, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil and cleave to that which is good. Pag alam mong makakasama, layuan mo. Pag alam mong makakasira, layuan mo. Hindi po kalooban ng Diyos na para lang maging magaling ka, siraan mo ang iba. Hindi ganoon. Mga kapatid, dapat magmahalan tayo. Learn to appreciate one another. Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil and cleave to that which is good. Paano mo ipakikita yan? Verse number 10. Be kindly affection one to another with brotherly love in honor, preparing one another. It is very easy for us to say that we love one another. And how can we show that? How can we manifest that love? Ang ganda po, mga kapatid, by being kind. Amen? Be kindly affection one to another with brotherly love in honor, preparing one another. Okay? Not slothful in business, fervent in spirit, mga kapatid, serving the Lord. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. At ang isang magandang ugali, distributing to the necessity of saints, given to hospitality. Bless them which persecute you, bless and curse not. Rejoice with them that do rejoice, and weep to them that weep. Be of the same mind one toward another, mind not high things, saya na naman, but condescend to men of low estate, be not wise in your own conceits. Ngayon, may mga pagkakataon, iniisip mo, hindi ko gusto yung ginawa sa akin eh. Di ba? Minsan nakakalusot yung gano'n. Na ang tinatakbo ng isip mo, ginawa na ko ng masama hindi yata gusto yung sinabi niya. Okay? Ang tendency, being spiritual, dapat i-work out mo yan, ma-win mo yan, pero ang ginagawa natin, gantihan. Kaya ang sabi niya, recompense to no man evil for evil, provide things honest in the sight of all men. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Ito pong gusto kong gawing concluding chapter po natin sa message nating bearing the burdens of the weak. Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give way, give place unto wrath. For it is written, vengeance is mine, I will repay, saith the Lord. Therefore, if thine enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Kahit ano ang gawin mo, pagka hindi mo na-reach yung ganitong spirituality, mahihirapan tayo. Mga kapatid, bearing the burdens of the weak. It is a call to compassion. It is the character of Christ. And it is the culture of the church. Pagka po lahat ng nakinig ngayon, i-apply ito, yung hindi ka nasasama sa mga issue, yung iingatan mong ikaw ang maging katitisuran, o kaya yung kapag ka ang naging ugali mo, kapag ka minamali, iniisip mo ang lahat ng paraan, nagpe-pray ka para sa kanya, yung mga bumagsak, ang magiging tibok ng puso mo, kung paano siya, hindi yung kapag ka may bumagsak, ang pakiramdam mo, ikaw ay kakaibang nilang at napakahusay mo, na parang hindi ka magkakamali, na parang hindi ka sasablay, na parang hindi ka magkakasala. Mga kapatid, spirituality is the key. Bear the burdens of the weak. Mga kapatid, it takes spirituality. Diba? It takes sincerity. Yun po yung dapat nating mapatunayan, that we are really growing sa ating pong Christian life. Na sincero tayo, mga kapatid. Diba? Na sincero po tayo. Mga kapatid, mga minamahal,
I hope and I pray na ngayong araw na ito, lalo na sa mga members ng church, kung may mga kadiferensya kayo at hanggang ngayon hindi nyo pa naaayos, hindi ko alam kung kaninong espiritu po ang taglay ninyo. Diba? Halimbawa, magkakapatid kayo sa Panginoon, miyembro kayo ng isang church, meron kayong mga iringan, meron kayong naging conflict, tapos ang tagal-tagal na, hanggang ngayon hindi nyo pa naaayos, ewan ko kung espiritu ng Diyos ang nananahan po sa atin. Because if you really have the Spirit of God in you, dadaling ka ng espiritu na yan sa paggawa ng tama. At kung ang espiritu mo hanggang ngayon, condemning, di ba? Talagang wala nang ginawa, kundi mamintas, manghusga ng iba. Mga kapatid, ewan ko po kung anong klaseng espiritu po yan. Ngayong sandaling ito, umaasa po ako na ang message na ito ay makatutulong sa bawat isa sa atin. Bearing the burdens of the weak. 3 bagay po ang tinalakay natin. Number 1, it is a call to compassion. Number 2, it is the character of Christ. Number 3, it is the culture, and it should be the culture of the church. Ito ang dapat kultura ng nagsasabing church ng Panginoon. I hope and I pray na tayo po ay muling napagpala ng salita po ng Diyos ngayong umagang ito. So, kaya evaluate din. Reflection, meditation, soul-searching, self-searching. Diba? Maganda po sapagkat ito'y magiging malaking tulong sa ikasusulong ng gawain ng Panginoon. Ulitin ko po, payagan niyo pong ulitin ko ito. Kung ikaw ay kabilang sa isang church at ikaw ay merong hindi kasundo, na ikaw ay merong kagalit, na ikaw matagal na handyan pa rin sa puso mo ang kapaitan, ang hindi magandang trato sa isa't isa, lihis ka sa kalooban ng Diyos. You are not doing the will of God in your life. Ang kalooban ng Panginoon, we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak. Ang kalooban ng Panginoon, bear ye one another's burden and so fulfill the law of Christ. Pero nilinaw ko, huwag tayo sa usapang gagawin lang natin yan dahil sa kautusan. Kundi niliwanag natin na gawin natin ito dahil sa pag-ibig. Mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Ito po ang mensahe ng Panginoon. Nawa, kayo po'y nabusog at lumusog sa ating pong pinagsalusaluhan ngayong umagang ito. So, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, thank you so much for your word. Thank you for reminding us this morning. Thank you for this very important teaching, lalo na po sa mga Kristiyano at sa church na itinayo mo. Maasa po kami, dakilang Diyos, na ito po'y aming ia-apply. Tanggapin namin ang katotohanan na hindi kami magkakapareho sa usapang personalidad, sa usapang gawi, sa usapang interes, pero may isa po kaming espiritu na dapat ito po ang mangibabaw sa aming buhay at ito po yung tinatawag na spirituality. Yung pong ang espiritu namin ay mas maging dominante at malakas sa aming pong personalidad, sa aming pong mga gawi at ugali. Panginoon, ma-reach nawa ng bawat isa ang level na kung saan sa paglago po namin, kami magiging alalay sa iba at talagang magiging considerate at magiging compassionate. Bless us, O Lord, we pray. Thank you so much. Ang amin pong pamamahinga ay iyo pong gabayan. Ang araw ng amin pong mga gawain ito ay iyo pong gabayan. Thank you so much, O Lord. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.